Good morning mga kabukid. Ito po yung pantalan ng Sabtang. Madaling araw pa lang po pumunta na kami dito kasi uuwi na tayo ng Basco, Batanes ngayon. Kaya naman hinabol namin itong mga bangka dito kasi mamaya na po yung kasunod, mamayang tanghali na. Yung flight po namin dito is alas 11 ng umaga. Kaya naman kung maiiwan kami dito sa mga bangka na to na bumiyahe ngayong maaga, maiiwan na talaga kami sa flight namin pa uwi ng Tarlac. Kung makikita nyo po, kinakarga muna nila yung mga ibang bagahe tulad ng mga motor, mga kung ano-anong gamit, pati po mga hayop pwede pong isakay dyan. May mga kasama nga kami mga baboy dyan, kambing, ganun, pwede pong isakay dyan. Heto naman po yung mga kasama natin mga pasahero. Kung makikita nyo, may suot na kami mga life vest. Maya-maya nga natapos na silang magkarga ng mga gamit. Kaya naman pwede na tayong sumakay. At yung ibang mga wala pang life vest nga binigyan pa ulit nila. Kasi mga bagong dating pa yung iba dito ng mga pasahero. At maya-maya nga pinasakay na tayo. Babay na muna sa Sabtang Island. At dahil bihira nga tayong makasakay ng mga pop boat, medyo natatakot tayo pag malalaki yung alon. Tulad ngayon, kinakabahan ako na baka matumba yung bangka. Pero sabi nila normal lang daw ito. Mas malakas daw yung alon pag halimbawa may mga bagyo. Tingnan nyo naman mga kabukid, napakalakas na mga alon. Malibang kasi sa inaalala ko yung kaligtasan natin baka mabasa pa yung iPhone X natin na fully charged. Pati na rin yung hulugang kong brief sa mga Bombay, hindi pa nga nababayaran yun baka bababad lang sa dagat at makalason pa sa mga isda. Buti na lang at after na nga halos isang oras ligtas naman tayong nakatawid. Inihintay lang natin yung ating mga bagahe na ibababa nila. Tapos didiretso na tayo sa airport. May maghahatid nga sa atin na nakatricycle. Staff siya nung hotel na tinuluyan namin dito sa Basco nung mga unang araw namin dito. Hahanapin lang namin siya dito sa may kalsada. Pero hindi namin siya naabutan. Pero maya-maya lang dumating na rin siya. Siguro napaaga lang yung dating ng bangka. Binidyohan ko nga yung mga dinadaanan namin kasi hindi ko alam kung kailan kami ulit makakabalik dito. Gandang-ganda kasi talaga ako pag ganito yung mga sceneries. Siguro dahil na rin sa half Pinoy tayo, half animal, kaya we are close to nature talaga. Wow, napa-English pa yung hayop. Tingnan nyo naman kasi mga kabukid kung gaano kaganda yung ating dinadaanan. Sa bandang kaliwa makikita natin yung magandang dagat. Tapos dito sa kanan naman mga bundok. At syempre dito naman sa gitna mga hayop. Ay, hindi pala hayop yan. Hayop sa kagwapuhan. Tingnan nyo naman mukhang endangered species na rin yan. Psst, Pogi, tingin ka naman Uto-uto talaga yung hayop. So maya-maya nga guys, nandito na kami sa airport. Tingnan nyo naman yung araw kakasikat pa lang, napakaaga namin. Pero okay lang yan, at least hindi kami maiiwan. Kain muna kami guys kasi maaga kami masyado. Hinahabol kasi namin yung bangka. Kasi may schedule yung bangka. So andito kami sa airport. Pero maaga pa, mga 10:30 pa kami papasok. Nag-check-in lang kami ng luggage. Kain muna tayo guys. Pagkatapos naman namin kumain dahil maaga pa, naisipan namin maghanap ng mga ospital o kaya clinic dito para makapagpa-check up si Maria. Ang layo ng pagpapa-check up mo dito pa sa Batanes. Kailangan. Wala siyang boses. Kailangan pa-check up. Hindi ako makakaayos. Ayan. Pa-check up natin siya. Maria Flora Basilides. Maria Flora. MA lang po, MA. So yun, after naman niya makapagpa-check up at makabili kami ng mga gamot, bumalik na kami dito sa airport at eto nga, nandito na kami sa boarding gate at nakita ko na nga na lumapag na yung ating sasakyang eroplano. Kaya nga pala nagpa-check up si Maria dahil sa sipon at ubo na lumala tapos nawalan siya ng magandang boses. Baka kasi hindi na siya makapagmarites, makakanta ng mga paborito kong mga kawitin na talaga naman nakaka-inlove at nakakaantig ng damdamin. Oh my God! Wow! Dito na kami sa Clark.